Magandang araw mga kaibigan. Si Pastor Kibuloy ba ay kriminal o matulunging tao? Gusto kong i-share sa inyo ang isang vlog ni VMR, isang kaibigan kong vlogger. Isa siya sa mamapalad na vlogger na inimbitahan ni Pastor Kibuloy sa Prayer Mountain. At ito, na-interview niya ang mga tao na nakatira doon na natulungan ni Pastor Kibuloy. Nakakatuwa po. Na-inspire ako. Lalo kong nakikilala si Pastor Kibuloy, yung tunay niyang pagkatao. Kaya panoorin ninyo ang video na ito at kayo nang humusga. Kriminal ba o matulunging tao si Pastor Kibuloy? Enjoy ang video na ito. Salamat, BMR. Keep up the good work as a vlogger. Pamilya ko na rin. Dito galing yung mga Ukrainian na... Yung dalawa? Yung dalawang testify. Ayan guys, we are heading to the Ukrainian Dormitory. Ayan, napapa-English na ako, Pastor ha. Yung sinsilyo kong English, baka magamit dito. Hi guys, how are you there? How are you? These are the Ukrainian kids. You are a This is Ukrainian? Anton. This is Antonia. This is Eva, Sofia, Zenia, Ruslan. Mga bata nila, mga magulang na nila sa taas. Kasama mga parents. Mga parents kasama. They are all beautiful. They came here. How old were you? 6 years old. 6 years old. How old are you now? 15. 15 na siya ngayon. 6 years old, nandito na siya. Kasama mga magulang. 9 years. How about you, Eva? 9 months. 9 months. Ay, baby. 9 months nung dumating dito. Sophia, how old were you? 3 years old. 3. How old are you now? 13. 13. So, 10 years na yan dito. Shenya, 3. 3 years old Yeah. also. Now you are 14. 14. Ruslan. 7 po. Ano na mag-usaya to, Pastor? Marami bisa yan. This is the Natasha. Yes, sir. This is the mother of the twin. Ah, they are twins. Alright. Anton and Antonia. They are now in GMC. All of them are studying at GMC. Nag-aaral sila sa Pastor, GMC. for all of these years. So they study here and Yeah. your love and care about us. And that's the mother of where's Katya? Katya sleep. Sleep? Her daughter is named Katya. Oh, dito sila nakatira. Para sa kanila, exclusive para sa kanila. How's everything? Okay, good. You have dinner na? Wala bang sample na Bisaya, Pastor? No. Where's Mary? Mary's not here? She's in GMC or Pasenda? You know already a little bit Bisaya? Yes. Gamay lang. How is it? Ilan yung population nila, Pastor, dito? I mean, your Bisaya. A little bit. What is your Bisaya? Talk a little bit Bisaya. It's like, kumusta? Go on. Only Tagalog. Only I Tagalog. understand Tagalog is free. Bisaya, but I ito can't Ukrainian speak. to. And Tagalog also. Okay. Marami na rin population. Your accent is good. And my accent of English is very bad. Halos binili namin ng bahay doon. Yung Ukrainian Pastor na family, medyo marami na rin sila dito. Marami ba? Kasama yung mga magulang nila, hindi lang yung mga anak. Yeah. Paano po pinakwalify po ninyo sila na pwede silang pumunta dito sa kingdom? Basta ni-recommend nung Ukrainian kingdom doon sa America, sa Ukraine, papunta dito. So, i-bet namin. Kung bete sila, anong purpose? Mag-aral. Anong purpose? Maging worker. So, yan. Yan, ipakita namin sa kanila mga requirements, lahat-lahat. Kaya ba ninyo dito? Naghihirap sila sa pagkain. Pero ngayon, naka-adjust na sila.
Iba lasa. Paksiw na rin sila ngayon. Kumakain na rin ng paksiw. Kumakain na rin ng paksiw. You love paksiw? Do you now enjoy Filipino food, no? Yes. What's your favorite Filipino food? Adobo. Ay, adobo. Humba. Humba adobo. Katya. Katya kami. That's the mother. Sister Marina. That's the daughter, Katya. How old are you now, Katya? 16. When you came, how old were you? 7. Pastor, yung food nila, libre lahat. Libre lahat yan. Basta nakatira ka dito. Libre lahat. Oh. 45 sacks a day ang niluluto namin dito. Hindi ko pa kanina dala doon sa mess hall namin eh. Lapit lang yun, tabi ng Kingdom. Pastor, yung may mga, ano yung mga parents nila, mga tungkulin nila rito? Worker din, sila sa GMC, meron silang kantin doon. Nagpa-fundraising sila sa kantin kasi captured market na yung GMC. Ang mga bata nag-aaral. Pero nag-involve din sila sa youth activities. Both in school and in the kingdom. So, yung mga nagte-testify, alam nila lahat. Kasi mga sinungaling yun. Binayaran. Oh, thank you Thank you so much. Thank you, guys. Let's go to Pasenda and sit there. Yeah. So, if you want to order in McDonald's, just like before, okay. Courtesy. All right. Thank you, kids. Thank you, guys. Love you, Pastor. Yeah. Nung pandemic, stop na. Wala na. Doon medyo nakita ko nagbago na yung nila, temperament nila. Kasi siguro sabi lang malungkot ng buhay dito. Yeah, hindi man makalabas, hindi makaglakawat siya sa mall. Hindi man magawa ng gusto nilang gawin siguro. So, yun pag-uwi nila, umalis na sila sa ministry. Pero hindi yon ang dahilan bakit sila umalis. Kasi kung yun ang dahilan, bakit na lang sila umalis ng 2013, 2012, nangyari yun. Araw-araw kasama nila si pastor, nasasabihin nila rapist. Nakakaloka naman. Mamulitin ko na po yung tanong. Ilang taon po kayo nung napasok po dito? Ilan taon ako na-convert o nag-work? No. How old are you? Pagpasok. Edad po nung... Siguro, first time na meet ko si pastor, 15 years old ako. Ngayon? Ayun po, Father. Huwag na. Sikreto, edad. Ma'am, pwedeng magtanong ulit. Ano ang panawagan mo sa maraming Pilipino na naguhusga ngayon kay Pastor Kibuloy? Ayan. Ang witnesses na galing dito, kami mga worker, kilala kami sa kanila. So, dapat, para maging fair, pakinggan both sides. So, we've heard their testimonies. Bakit hindi nila nalang mag-introduce at mag-invite na taga dito na mga workers na ilang dekada, mga faithful workers sa kingdom, para maging fair ang laban. At alam na namin, sa kanilang statements, hindi man sila ma-reconcile ang kanilang statements. At tinatago nila ng identity nila, nakilala naman namin sila. So, para maging fair, dapat pakinggan din kami. So, all the Filipinos, kahit hindi nila kilala si Pastor, they will have, the ball in their hands to decide, But now, I think it's very unfair na parang they're trying to ruin Pastor's reputation. At nakikita namin yon sa mga video, sa Congress, sa testimony ng mga alias na yan. So, kaya mga worker din, kami mismo nag-volunteer na magawa ng vlogs namin. Para, din namin, we will open up our sites so that people will have, two sides of the story. Paano ito nakaka-apekto sa inyong pagiging member dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi naman na-apekto sa namin kasi mula sa pagsimula pa lang na ministry, marami ng mga akusasyon. Lalo na yun na global at very blessed talaga ang ministry.
So, napakamalaki ang gawain ng Kingdom. International na, lalong-lalo meron ng sariling media. So, syempre, dahil sa friendship din ni Pastor kay Mayor, marami mga controversies. So, hindi yan maiwasan. At siguro, bakit hindi nila ginawa na lang ng ibang akusasyon? Dahil yun ang pinakamalaswang na akusasyon na pwede gawin sa isang tao para maruin ang kanyang reputasyon at credibility. Yun ang masabi Playbook ko. yan, ang kabila. Hindi dumikit yung mga akusasyon na killer, murderer, land grabber, pulto. Wala yun eh. Pero ito, if they want to ruin your reputation, talaga yung gagawin. Rape. Pablo na, minor, rape. Masakit yun. Saka didikit yun. So ako, I don't care. Kasi I am standing where I am and I know who I am. Hindi ako naepektuhan. Silang naepektuhan. Silang lugi. Pero nakakilala sa amin dito, pati yung mga workers na lumabas, kilala nila lahat yun. Kilala nila lahat kung sino yun. We are not